Breaking news, Pangulong Trump all out na laban sa Iran Supreme Leader. Nagbanta ang presidente ng Amerika na bombahin nito ang Iran kapag ayaw nitong makipagsundo patungkol sa nuclear. Hindi papayagan ng Amerika magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Amerika muling binulabog ang Yemen. Sunod-sunod na pag-atake ang inilunsad ng US Navy laban sa mga kalabang Houthi, FA-18 Super Hornet at US Destroyer nagpakawala ng puwersa upang panagutin ang mga kalaban. Israel muling binomba ang mga kalaban sa Khan Yunis, sa isang lugar kung saan nagtatago ang mga Hamas. Binomba ito ng Israel Air Force. Mga artificial na isla na ginawa ng China sa Spratly Island inikutan ng eroplano ng Philippine Coast Guard. Flare pinaputok ng China habang lumalapit ang eroplano ng Pilipinas. President Trump isiniwalat na ang plano nito laban sa Iran. Ayon sa pinakabagong panayam sa Pangulo ng Amerika, binabalak nito na bombahin at patawan ng malaking taripa ang Iran. Kapag nagpatuloy itong tumanggi na makipagsundo patungkol sa nuclear, ititinanggi kasi ng Supreme Leader ng Iran na makipag-usap kay President Trump patungkol sa nuclear deal. Gustong masigurado ng Amerika na hindi magkakaroon ng nuclear ang Iran, pero ayaw ng Iran na daanin sa maayos na usapan. Kaya ang warning ng Pangulo ng Estados Unidos na bombahin nito ang Iran nang hindi pa nila naranasan kailanman. And the Middle East, a lot of things are happening with respect to Iran, and we'll see if we can get something done, and if not, it's going to be a bad situation, very, very bad. Oil sanctions that you mentioned today, when will they start? So we have a couple. We have the secondary tariffs on Iran, and we'll probably give it a couple of weeks, and if we don't see any progress, we're going to put them on. We're not putting them on right now, but if you remember, I did that 6 years ago, and it worked very well, to put it mildly. And if the election weren't rigged, you would have a situation where there would be no problem with Iran today, but it was. Biden didn't know what he was doing, obviously, and we have a very rough situation in the Middle East because of that. You ended up with October 7th. And you would have never had October 7th, and you would have never had Russia going into Ukraine likewise. But we're going to make a decision on secondary tariffs on Iran based on whether or not they're going to make a deal. If they're going to make a deal, then we're never going to put secondary tariffs on. We're going to hope they have a great, long, and successful life as a country. But we'll see what happens. It's very interesting. I can't imagine them doing anything else but making a deal. I would prefer a deal to the other alternative, which I think everybody in this plane knows what that is. And that's not going to be pretty, and I do not prefer that. Sa ibang balita naman, US Central Command ipinakita ang patuloy na pag-atake nito sa mga kalaban. Gamit ng Amerika ang kanilang mga barkong pandigma upang maglunsad ng mga missiles laban sa mga Houthi. Makikita na ang barkong pandigma ng US Navy, ang USS The Sullivan's DDG-68, ay nagpakawala ng mga Tomahawk land attack missiles sa mga target nito sa Yemen. Israel muling binomba ang mga kalaban sa Khan Yunis, sa isang lugar kung saan nagtatago ang mga Hamas. Binomba ito ng Israel Air Force. لسه ضايع صاروخ. خلاص اسكت هي كمان واحد يا سلام بترصف.
Sa ibang balita naman, ipinakita naman ng PCG ang ginawa nitong pagpatrol sa mga artificial na isla na ginawang base militar ng China. Makikita na sa paglapit ng eroplano ng PCG na kuhang magpaputok ng China ng flare bilang babala nito sa eroplano ng Pilipinas. Ang mga tinatayuan ng mga gusaling ito ay kabahagi ng mga nasasakupan ng Pilipinas. Kaya bago magsalita ang China na wala silang inaabuso at inaaping bansa, manalamin muna sila. Alisin nila ang mga infrastrukturang ito at ibalik sa Pilipinas. May player pula. Laban Pinas.